Ikalabing-tatlong kabanata. Ipinadala sina Bernabe at Saulo ng banal na espiritu. Doon sa Antioch ay may mga propeta at mga tagapagturo na miyembro ng iglesia. Sila'y sina Bernabe, Simeon na tinatawag na Negro, Lucius na taga Cyrene, Manaen na kababata ni Gobernador Herodes, at si Saulo. Habang sumasamba sila sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng banal na espiritu sa kanila, "Italaga ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo, dahil may ipapagawa ako sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, pinatungan nila sina Bernabe at Saulo ng kanilang mga kamay at pinaalis na sila. Ang unang paglalakbay ni Pablo bilang misyonero. Kaya pumunta sina Bernabe at Saulo sa Seleucia ayon sa sinabi ng banal na espiritu. Mula roon naglayag sila patungo sa isla ng Cyprus. Pagdating nila roon sa bayan ng Salamis, nangaral sila ng salita ng Diyos sa mga sambahan ng mga Hudyo. Kasama rin nila si Juan Marcos at tumutulong siya sa kanilang gawain. Inikot nila ang buong isla hanggang sa nakarating sila sa bayan ng Paphos. May nakita sila roon na isang Hudyong salamangkero na nagkukunwaring propeta ng Diyos. Ang pangalan niya ay Bar Jesus. Kaibigan siya ni Sergius Paulus, ang matalinong gobernador ng islang iyon. Ipinatawag ng gobernador sina Bernabe at Saulo dahil gusto niyang makinig ng salita ng Diyos, pero hinadlangan sila ng salamangkerong si Elimas. Ito ang pangalan ni Bar Jesus sa wikang Griego. Ginawa niya ang lahat ng paraan para huwag sumampalataya ang gobernador kay Jesus. Pero si Saulo na tinatawag ding Pablo ay napuspos ng banal na espiritu at tinitigan niyang mabuti si Elimas at sinabi, "Anak ka ng Diablo, kalaban ka ng lahat ng mabuti, panay pandaraya at panluloko ang ginagawa mo. Lagi mo nalang binabaligtad ang mga tamang pamamaraan ng Panginoon. Parurusahan ka ngayon ng Panginoon, mabubulag ka at hindi makakakita sa loob ng ilang araw." Dumilim kaagad ang paningin ni Elimas at nabulag siya. Pakapa-kapa siyang nang hagilap ng taong aakay sa kanya. Nang makita ng gobernador ang nangyari kay Elimas, sumampalataya siya at namangha sa mga katuruan tungkol sa Panginoon. Nangaral si Pablo sa Antioch ng Pisidia. Umalis sina Pablo sa Paphos at bumiyahe papuntang Perga na sakop ng Pamphylia. Pagdating nila roon, iniwan sila ni Juan Marcos at bumalik siya sa Jerusalem. Sina Pablo ay tumuloy sa Antioch na sakop ng Pisidia. Pagdating ng araw ng pamamahinga, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo at naupo roon. May nagbasa mula sa kautusan ni Moises at sa mga isinulat ng mga propeta. Pagkatapos nag-utos ang namumuno sa sambahan na sabihin ito kina Pablo, "Mga kapatid, kung may sasabihin kayo na makapagpapalakas loob sa mga tao, sabihin ninyo." Kaya tumayo si Pablo at sinenyasan niya ang mga tao na makinig sa kanya. Sinabi niya, "Mga kapwa kong mga Israelita at kayong mga hindi Israelita na sumasamba rin sa Diyos, makinig kayo sa akin. Ang Diyos na sinasamba nating mga Israelita ang siyang pumili sa ating mga ninuno. Pinadami niya sila noong nasa Ehipto pa sila nakatira. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tinulungan niya sila para makaalis sa Ehipto. Sa loob ng 40 taon, pinagtiyagaan niya sila roon sa disyerto. Pagkatapos nilipol niya ang 7 bansa sa Kanaan, at ibinigay niya ang mga lupain ng mga ito sa ating mga ninuno. Ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos sa loob ng 450 taon. Pagkatapos binigyan niya sila ng mga taong namuno sa kanila, hanggang sa panahon ni Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos si Saul na anak ni Kish, na mula sa lahi ni Benjamin. Naghari si Saul sa loob ng 40 taon. Nang alisin ng Diyos si Saul, ipinalit niya si David bilang hari. Ito ang sinabi ng Diyos, "Nagustuhan ko si David na anak ni Jesse. Susundin niya ang lahat ng iuutos ko sa kanya." Sinabi pa ni Pablo sa mga tao, "Sa angkan ni David nagmula si Jesus, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel." Bago pa magsimula si Jesus sa kanyang gawain, nangaral si Juan sa lahat ng Israelita na dapat nilang pagsisihan
ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo. At nang malapit nang matapos ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Marahil iniisip ninyong ako na nga ang inyong hinihintay. Hindi ako iyon. Pinauna lang ako. Susunod siya sa akin. At sa katunayan, hindi ako karapat-dapat man lang na maging alipin niya." Mga kapatid na mula sa lahi ni Abraham at mga hindi Hudyo na sumasamba rin sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng Diyos ng magandang balita tungkol sa kaligtasan. Pero ang mga Hudyong nakatira sa Jerusalem at ang kanilang mga pinuno ay hindi kumilala kay Jesus bilang tagapagligtas. Hindi rin nila nauunawaan ang sinasabi ng mga propeta na binabasa nila tuwing araw ng pamamahinga. Pero sila na rin ang tumupad sa mga ipinahayag ng mga propeta nang hatulan nila si Jesus ng kamatayan. Kahit wala silang matibay na ebidensya para patayin siya, hiniling pa rin nila kay Pilato na ipapatay si Jesus. Nang magawa na nila ang lahat ng sinasabi ng kasulatan na mangyari kay Jesus, kinuha nila siya sa krus at inilibing. Pero muli siyang binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw, nagpakita siya sa mga taong sumama sa kanya nang umalis siya sa Galilea papuntang Jerusalem. Ang mga taong iyon ang siya ring nangangaral ngayon sa mga Israelita tungkol kay Jesus. At narito kami ngayon upang ipahayag sa inyo ang magandang balita na ipinangako ng Diyos sa ating mga ninuno, na tinupad niya ngayon sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 Salmo. "Ikaw ang aking anak, at ipapakita ko ngayon na ako ang iyong ama." Ipinangako na noon pa ng Diyos na bubuhayin niya si Jesus, at ang kanyang katawan ay hindi mabubulok dahil sinabi niya, "Ang mga ipinangako ko kay David ay tutuparin ko sa iyo." At sinabi pa sa isang salmo, "Hindi ka papayag na mabulok ang katawan ng iyong tapat na lingkod." Hindi si David ang tinutukoy dito. Dahil nang matapos ni David ang ipinapagawa sa kanya ng Diyos na maglingkod sa kanyang henerasyon, namatay siya at inilibing sa tabi ng kanyang mga ninuno, at ang kanyang katawan ay nabulok. Ngunit si Jesus na muling binuhay ng Diyos ay hindi nabulok. Kaya nga mga kapatid, dapat ninyong malaman na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinapahayag namin sa inyo ang balita na patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang sino mang sumasampalataya kay Jesus ay itinuturing ng Diyos na matuwid. Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. Kaya mag-ingat kayo para hindi mangyari sa inyo ang sinabi ng mga propeta. "Kayong mga nangungutya, mamamangha kayo sa aking gagawin. Mamamatay kayo dahil mayroon akong gagawin sa inyong kapanahunan na hindi ninyo paniniwalaan kahit na may magsabi pa sa inyo." Nang palabas na sina Pablo at Bernabe sa sambahan ng mga Hudyo, inimbitahan sila ng mga tao na muling magsalita tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. Pagkatapos ng pagtitipon, maraming Hudyo at mga taong lumipat sa relihiyon ng mga Hudyo ang sumunod kina Pablo at Bernabe. Pinangaralan sila ni na Pablo at Bernabe at pinayuhan na ipagpatuloy ang kanilang pagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Bumaling si Pablo sa mga hindi Hudyo. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng naninirahan sa Antioch ay nagtipon sa sambahan ng mga Hudyo para makinig sa salita ng Panginoon. Nang makita ng mga pinuno ng mga Hudyo na maraming tao ang dumalo, nainggit sila. Sinalungat nila si Pablo at pinagsalitaan ng hindi maganda. Pero buong tapang silang sinagot ni na Pablo at Bernabe, "Dapat sana'y sa inyo munang mga Hudyo ipapangaral ang salita ng Diyos. Ngunit dahil tinanggihan ninyo ito, nangangahulugan lang na hindi kayo karapat-dapat bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya mula ngayon, sa mga hindi Hudyo na kami mangangaral ng magandang balita, sapagkat ito ang utos ng Panginoon sa amin. Ginawa kitang ilaw sa mga hindi Hudyo, upang sa pamamagitan mo ang kaligtasan ay makarating sa buong mundo." Nang marinig iyon ng mga hindi Hudyo, natuwa sila at kanilang sinabi, "Kahanga-hanga ang salita ng Panginoon," at ang lahat ng itinalaga para sa buhay na walang hanggan ay naging mananampalataya. Kaya kumalat ang salita ng Panginoon sa lugar na iyon.
Pero sinulsulan ng mga pinuno ng mga Hudyo ang mga namumuno sa lungsod, pati na rin ang mga relihiyoso at mga kilalang babae na kalabanin sina Pablo. Kaya inusig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lugar na iyon. Ipinagpag ni na Pablo at Bernabe ang alikabok sa kanilang mga paa bilang babala laban sa kanila at tumuloy sila sa Iconium. Ang mga tagasunod ni Jesus doon sa Antioch ay puspos ng banal na espiritu at masayang-masaya.